Yan ay uuwi ng kaibigan ko sa probinsya nila. Kaya naisipan kong i-grafting sa pamamagitan ng in-arching method. At yan ay tamang-tama, January pa ang uwi niya. So, 3 weeks pwede nang tanggalin. Kaya yung mahigit isang buwan na itatagal niya dito sa puno ay maiuwi niya na ng maayos yan sa kanila. Antike. Oh, sa antike pala siya. Itong rootstock natin ay Indian mango lang po yan. Hihiwain mo siya. Pababa itong rootstock mo. Yan. Magiging dila yan. Hanggang gitna. Ngayon, ibababa mo. Yan. Pwede na yung ganyan o kaya maiksi pa. Pero pwede rin habaan. Ngayon, ay ito namang dila, tatapyasan mo naman. Tatapyasan mo siya. Kung saan ang hiwa mo sa baba, saan ka tumigil, ay ibababa mo pa yung bawas mo ng balat. Ang bawas mo ng balat at kahoy dito sa dila mo ay ilalampas mo rin sa pinakaitaas na hiwa. Ayan. Ayan. Kahit mahaba, walang problema. Ayan. Ngayon, yung hiwa mo naman dito sa ating sayon ay pabaliktad, pakontra. So, kanina pababa ang hiwa, ngayon pataas naman. Hanggang gitna rin. Yan. Ingatan lang na wag mabali. Yan. Yan. Ingat lang po ano. Lalo na ito medyo malutong pa. Mura pa yan eh. Oo. Ngayon, handa natin yung kanali bago pa tapusin yan, ihanda muna ang panali para ang nag-iisa ka lang ay mabilis na lang kasi baka mamaya hanginin ay mabalik pa. Kung saan ka nagsimula ay ilalampas mo rin at itatapat mo yung tinanggalan mo ng balat dito ay ganon din ang bawas mo dito. Pero kung hindi man perfectong magpantay ay wala namang problema. Ayan. Ganon din po sa taas. Itatapat mo rin yung pagtanggal mo ng balat. Ayan. Ngayon ay dahan-dahan ibuka. Maingat lang kasi mura pa po ito. Dahan-dahan lang, ingatan. Ayan. O, ayan. Ayan. O, ayan. Okay na siya. Ayan. Tsaka talian. Ayan. Kung hindi po magsinglaki ang rootstock mo at yung iyong sayon, ito ang rootstock, ito ang sayon. Kung hindi magkasing laki ay wala pong problema. Basta mayroon lang magtama na mga balat. Kung hindi dito sa harap ay dito sa likod. So, ang umpisa ng tali, mas maganda kung dito sa bandang gitna muna. Saka mo ibaba. Pwede lang. Hindi ko Pwede. Pwede. Pero ang tali mo naman dito hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit eh. Kasi habang iniikot mo, nadadagdagan ng pressure yan eh. Yan. Dapat bago magtanggal, may video. Oo. Yan.
Ayan. Pwede po hanggang dito na lang. Ibaba mo lang ng konti doon sa may sugat. Diyan mo ihinto ang balot. Pero ako ibababa ko pa. Para mas maraming moisture ang matatrap dito. Mas mahabang span ay mas mahabang moisture ang malilikha. Yung moisture na yon ay siyang magpapabilis ng improvement niya. Yan, balik na natin. Yung itong mga balat na to ay maghihilom na magiging peklat at magdidikit ang balat sa balat. So kung may moisture, mas makapal po ang malilikha na peklat at mas mabilis po ang development niya. Kaya mas maganda kung mahaba ang balot mo para ang moisture ay mahaba rin. Ayan. Maano lang, hindi ganong malakas ang pressure surge kasi ano mo mauulitan pa yan, tabo na yan, mauulitan mo pa yan. Ayan. Para masiguro mo na ang moisture ay mananatili dito, ay maglalagay ka ng stopper dito. Itaas mo lang doon sa may pinagtanggalan mo ng balat. Itaas mo siya. Yan. Siguraduhin mo lang na ang stopper mo ay makakapigil talaga ng moisture o yung moisture ay matatrap niya. Ayan. Oo. Oo. Sa baba. Sa baba, hindi na. Kasi ang moisture naman pataas yan eh. Oh, kaya laging mamasa-masa yan. Paakyat ang ano mo, ang paghuli mo. Kahit pababa yung iba, basta yung paghuli mo, paakyat para ang tubig. Ano, kasi yung gilid niyan, yung gilid, matatabunan mo pa eh. Para kang gumagawa ng bubong. Laging nasasalo ang moisture o paakyat. Matatrap talaga siya. Ayan. Ayan. Kapag wala pong moisture ay sigurado naman po siyang mabubuhay, kaya lang mas maganda po pag may moisture, mas mabilis po ang development niya. So dahil uuwi siya ng January, ngayon ay December 8 ngayon, no, Sarge? O, December 8 ngayon. So mga isang buwan lang ang palilipasin. Kaya mas maganda kung ganituhin natin. Siguraduhin natin may moisture na matatrap dito. Para siguradong pag-uwi niya ay stable na yung kanyang iuuwi na halaman. Ayan, na talian na natin yung magkabilang halaman, kaya sigurado na po ang moisture ay matatrap dito. So maghihintay tayo ng 3 weeks. Mga 2 weeks ay maganda na po, pero mas manipis pa. Kaya nagtatanggal ako more than 1 month. Pero yung sinundan nito na inuwi ng aking supervisor sa kanila sa Tarlac ay 3 weeks. 3 weeks lang po. Tinanggal ko na dito sa puno sa ibaba. At naitanim naman na nila. So ito, mga 1 buwan, maganda. Sigurado po ako maganda na ito. Ang ginawa ko dito kanina ay inabunuhan ko para lalong mabilis lumaki. Palagay mo mga 5 weeks. Oo.
Mauwi mo na yan. Huwag kang mag-alala. Makakapag-uwi ka ng variety na yan. So, maghihintay lang po tayo ng mga 3 weeks. Pwede nang putulin. So, ito na po yung greenafting ko nung December 7. Ngayon ay December 18. 2023, kaya 11 days na po ang nakalipas. Normally ay 7 days pinuputol ko na yung itaas na bahagi ng rootstock, pero dahil naka-bakasyon ako ay umabot pa ng 11 days, tsaka ko pa lang mapuputulan. Ito yung itaas na bahagi ng ating rootstock, no? Tapos ito naman ang ating sayon, sanga nitong ating puno na gusto nating variety. So ngayon, dahil sigurado na tayo na magkadikit na sila, ay atin namang puputulin dito sa bahaging ito. Ayan. Ayan na ngayon siya. Solo na ng ating sayon. Ang sustansyang manggagaling dito sa kanyang puno at dito sa ating rootstock. So, hayaan lang natin siya sa loob ng 1 buwan o lampas pa. So, ito na po yung greenafting ko nung December 7, 2023. Ngayon ay January 10, 2024. Kaya meron po siyang 34 days lang po, pero napakaganda na po ng kanyang development. Ang kapal na ng kanyang mga peklat sa magkabilang side, kaya pwede na po siyang pitasin. Pipitasin ko na po siya. Ayan, papakita ko lang po sa inyo ang kanyang resulta pagkalipas ng 34 days. Ito na po yung nilagay kong pinaka spacer o pinaka stopper ng tubig. Yan na po ang naging resulta. Nagkaroon na po ng hindi lang peklat, kumbaga sa sugat nagkaroon na siya ng keloid. Ayan. Ayan po. Oh. Ayan, keloid na po. Makapal na peklat. Ayan po. Ayan ang resulta. So, nandito po ako ngayon sa isang barko ng aking amo, nakabara at nire-repair pa. So, nandito po sa loob yung mangga ng aking kaibigan na pinitas namin doon sa puno noong January 10, 2024. Ngayon ay January 22, 2024. Di 12 days na nakahiwalay sa puno. At ito na po ang kanyang resulta. Ito po ay dapat meron ng talbos. Kaya lang medyo tinipid-tipid ng kaibigan ko sa dilig dahil ayaw na niyang magkaroon kaagad ng talbos dahil ibabiyahin niya nga. So medyo inuhaw niya. Uuwi niya sa kanila sa Antique. Ang kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, diligin mo ng diligin para magtalbos. Hindi niya hinayaang magtalbos ng maaga para hindi siya mahirapan sa biyahe. Yung paso na matangkad ay pinalitan niya ng paso na maiksi at pinaliit niya. Ito ay kaputol ng coke na 1.5. Dapat mahaba ng talbos na yan. Kung yan ay pinatikim niya ng maraming tubig. Kaya lang ayaw niya nga dahil gusto niya maiksi lang ito o mababa lang na ibabiyahe. December 7 po nung aming i-grafting doon sa puno ito. So meron po siyang 1.5 buwan lang. Pero napakaganda na po. Katunayan, itong ibabang bahagi ng sayon ay buhay na buhay pa rin po. Dahil kasama niyang ibinaon sa lupa ang dulo. Buhay na buhay po itong dahon. Dahil gusto niyang paugatin din yung pinagputulan nitong
ating sayon. Kaya hindi niya pinaputol sa akin dito sa itaas na bahagi na ito. Gusto niya nakabaon din sa lupa para magkaugat. Dahil sa ganda ng development ng ating grafting ay kumapal po ng husto ang kanyang peklat. Ganon din po dito sa kabilang side na to.